List. Congrats! Pasok ka na sa ilang requirements. Energy FM is looking for a DJ. Yung marunong makipagkwentuhan, hindi kinakabahan sa harap ng mic at nakakatawa ang tawa. Kung ikaw yan, punta ka na dito. Tapos gawa ka ng demo. Mula Lunes hanggang Biyernes, 10 a.m. to 5 p.m. Oh, bitawan mo ng tabo mo. Wag mo sabihin radyo. Wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Cheers, miss! Nabakalita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo Energy sa magandang morning Metro and Mega Manila. At syempre sa mga nakatutok sa atin via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating YouTube channel. Ang ating mga team replays. Hello Philippines and hello world. Good morning Chukoy Ganjongka all the way from Barangay Little Baguio. Ang masugid na taga-subaybay at numero 1 chismoso ng Little Baguio. Oo, diba? Good morning po sa inyong lahat. Ayan, ako pa rin po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora. Eto na ang Baklita sa Woo! Hello po sa inyong lahat dyan. Sa mga nakikinig sa atin, sa mga pale-palengke, sa mga lansangan, ibig kong sabihin sa lansangan, yung mga nasa public transport like InDrive, Grab, bus, taxi, diba? O di naman kaya ay mga nasa van sa mga UV Express, diba? O kaya nasa mga minibus, diba? Na mga may radyo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, hindi ba? Araw na ng tsikahan, araw na ng balitaktakan. Wag gusto mo yun. Tsikahan at balitaktakan ng bonggang-bongga. At syempre, kung gusto niyo po magpadala ng inyong mga mensahe, open na po ang ating text line na 0945-367-8792. 0945-367-8792 para naman maramdaman namin ang inyong presensya. At syempre, hindi ba, babatiin ko muli dahil nag-resume na sa trabaho, o diba? Ang mga taga-CISO International Incorporated. Tama ba yun? CISO International Incorporated. Hello po sa inyong lahat dyan, lalong-lalo na sa kanilang kantina. Na lakas-lakas ng radyo dyan. Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre sa mga brands na ating nakadaupang palad pa din last Monday, of course, ulitin natin ang grupo ng Tabasco. Hello po sa inyong lahat. Sanremo, hello po sa inyong lahat dyan. Ang mga taga Treetop, hello po. Ang mga taga Clara Olay, diba? Hello po sa inyong lahat dyan. Likam Kim McCormick, hello po sa inyo. Good morning. Diba? Na nakakaloka. Eto na nga, tumungo na tayo dahil mainit o pinag-uusapan at hindi matapos-tapos all over the social media. O, diba? Ang ating first Baklatest. Nako, eto na nga dahil nga, diba, ilang araw na po actually ang nakalilipas. Buhat na nga ng kumalat itong video ni Alvin Aragon sa isang, I think parang podcast yon, hindi ba? Na kung saan nga naman siya ay nagbibigay ng kanyang saloobin patungkol. Kasi kumbaga parang, let's put it this way, diba? Na bawat tao may kanya-kanyang opinion and we respect that. May kanya-kanyang pananaw. 'Di ba? Sa kanyang mga binitawang salita ay yun ay para sa kanya. Ang mali lang siguro kasi doon sa mga nabitawan niyang salita ay nung alam mo yun, nang banggitin na niya yung pangalan ng ibang mga asawa ng sex bomb group na para bang sinasabi niya na bakit hinahayaan nila na, alam mo yung payagan yung mga asawa nila na magganon, na, diba, na para sa kanya hindi daw yun, yung may mga ganon na tapos parang may sightings pa siya ng about sa mga salita ng Diyos, about sa Bible, hindi ba? Sitting, alam mo yun, sa aspeto na ito ay nagsalita na mismo yung asawa ni Sex Bomb Sunshine. 'Di ba? Na kasi nabanggit yata doon ni Alvin Aragon na bakit pinayagan, kung alam mo yun, kung sa kanya hindi niya nga papayagan, mga ganyan. Kasi sa kanya yon, sa kanyang pananaw at sa kanyang paniniwala, 'di ba? Buhat ng siya ay mamulat, 'di ba? At
alam mo yon, naniwala sa mga salita ng Panginoon. Totoo yan. Wala naman tayong kontra dyan. Pero, eto nga yung pagsasalita ni Vice Governor Alex Castro. Kasi naiintindihan niya eh. Baka, alam mo yun, baka nakalimutan lang din nitong si Alvin Aragon nung kanyang sabihin ito at para bang, alam mo yun, napaka self-righteous niya sa mga bagay-bagay. Hindi ba? Na para bang sinasabi nga niya na kasi nga daw, 'di ba, pinagbabawal sa ng Bible ang salitang sex kasi nga it's all about, alam mo yung makamundong gawain, it's all about that, 'di ba? Pero what we want to happen or what we want to say is hindi ba kasi 'di ba, yun nga yung gusto ng Panginoon mangyari is sa mag-asawa ginagawa yan because it binds the two souls together. And ginagawa yan under the, diba, parang kung kayo ay kasal na. Diba? Oo naman, sinasabi naman talaga yan eh. We don't practice that outside the marriage. Within the marriage yan. Kasi diba, na may basbas yun. Pero kasi, nung pagsasalita ni Alex Castro, diba, pagdepensa naman niya sa kanyang asawa, at syempre, bilang asawa, na para bang sinasabi na hinahayaan nga sila, diba, na para bang kay Alex Castro is, kasi nakilala niyang asawa niya bilang dancer. Nagkakilala sila sa entertainment world. Hindi ba? Hindi natin pwedeng baguhin ang isang tao dahil lang sa tayo ay may paniniwala na takot sa Diyos. Tandaan mo, 'di ba? Ulitin ko, 'di ba? Kasi may sinasite si Alvin Aragon. 'Di ba? Patungkol sa mga kasuotan na ganito na yun daw yung parang nagbibigay ng desires sa mga ibang lalaki to commit sin. No. 'Di ba? Hindi ibig sabihin nagtanga ka, nag-perform ka, Alvin Aragon, just to clarify this kasi nagsa-cite ka about sa Bible, hindi ba? Ano ba yung sinabi sa Book of Samuel, 'di ba? God sees us through our hearts and not through our, alam mo yun, physical appearance. 'Di ba? Kasi kung nagpa-perform ka at gamit mo nga ang word na sex bomb, oo, bilang isang grupo, 'di ba? Parang kung ikaw naman ay ginagamit mo 'yon para makapag-entertain, para alam mo 'yon, ma-inspire yung ibang mga tao, 'di ba? At hindi mo 'to ginagawa sa kasalanan. Sa tingin ko hindi rin naman kasalanan 'yan. Pangalawa, 'di ba? Gusto ko rin korekin si Alvin Aragon kasi may mga sinasite siya about God judging these people, God hates these people, about this. God never judge us. 'Di ba? Ultimo nga ikaw, hindi ba? Aminado ka, na nalulung ka sa masamang bisyo. Did God ever judge you? Hindi, 'di ba? God forgave you. 'Di ba? Sabi nga nila, let us not live, 'di ba, through guilt and anger. 'Di ba? Pakawalan natin yung mga nagbigay sa atin ng pasakit. Kung bakit nga ba nangyari yun sa buhay mo, Alvin Aragon, at bakit ka nauwi sa pagkalulong sa kung anumang bisyo mo noon, 'di ba? Na umamin ka naman din na tinawag mo ang Panginoon para sagipin ka. Hindi ba tama ako doon na 'di ba, na pinatawad ka eh. So pag pinatawad ka ng Panginoon, dapat pinatawad mo rin yung mga taong nagsanhi kung bakit ka nga ba naitulak sa ganung maling gawain. Hindi natin pwedeng isisi sa Panginoon yung mga ginagawa natin na alam mo yung nangyayari sa buhay natin dahil kagagawan natin pare-parehas yan. At kung ikaw gusto mo ng ganong pagbabago, alam mo yung pag-control kay IC, 'di ba, sa lahat ng bagay kasi alam mo yon sa mga past interviews sa pinanood natin, maraming times na tinawagan ng sex bomb grupo para hikayatin lang to join si IC. Kaya lang, umaayaw siya because kinukonsulta kanya. Tama naman din yung ginagawa ni IC. Hindi ba? Na, 'di ba? Kasi ano sabi din sa Bible bilang mag-asawa, 'di ba? Ang asawang babae dapat nagpapasakop sa asawang babae. Yun ang sinabi ng Diyos. Yun lang naman yun. Which is ginagawa ni IC yun. That's the reason why humingi niya lagi ang approval mo. Pag humindi ka, okay, 'di ba? Dahil syempre faith ng pinag-uusapan dito eh. Pero wag naman natin 'tong gamitin para lang alam mo yun, dahil sa ikaw ay na-cleanse, dahil ikaw ay alam mo yun, na bago ng sitwasyon ng Panginoon ay para bang feeling mo hindi ka nagkamali sa tala ng buhay mo. At kung ang tingin mo sa mga katulad nila Rochelle, nila Jopay, nila kumbaga Sunshine, ay bakit pinapayagan at hinayaan ng mga asawa pa nila na gawin ito? Bakit? Kasi 'di ba,
Nakaka-inspire sila ng mga kabataan. Never naman silang gumawa. Oo, they wear sexy clothes because dancer eh. 'Di ba? Baka yung ine-expect at konsepto ni Alvin Aragon ng dancer, yung mga nakabarot saya. Yung mga ganon. 'Di ba? Tapos, 'di ba yung interview mo kay yung interview ninyo kay Boy Abunda, 'di ba? Nung naghumingi ng sample si Tito Boy kay IC, IC is very game to do it, pero yung mukha mo naiiba. 'Di ba? Saan ang pagiging supportive mo doon? Na parang, alam mo yung kinokontrol mo yung mga bagay na maski naman din ikaw, hindi mo rin naman kontrolado. Oo, na born again ka, 'di ba? Para sa kaalaman ng lahat, ang born again po, it's not a religion, it's not a, kumaga parang sinasabi nila, isang, alam mo yung grupo, hindi. Ang meaning po ng born again is when you meet the Christ again in your life. Hindi po siya relihiyon gaya ng sinasabi na, 'di ba, pag may nakakita, ay born again sila. Ay ganito sila, ay ganito. Hindi po ganun yun. Yun po yung salitang born again because you are born again with Christ. Ibig sabihin, na-cleanse ka. That's the reason why ginagamit ng term na born again. Hindi po siya grupo, hindi siya relihiyon na alam mo yun, para magkaroon tayo ng iba-ibang pananaw. Yun, hindi ba? Pero sabi niya gano'n, sabi ni Angelo, araw-araw nagtetrend si Alvin kahit sa pagbukas ng FB ko, siya ang laman, laging bumubungad sa wall ko. Ang ingay kasi. Kasi nga, mali, 'di ba? Parang feeling niya naging alam mo yun, pangit man pakinggan, pero 'di ba si Rica Perelejo nag-react na. Even si Haji Alejandro, yung makeup artist na influencer, 'di ba, yung kilala na sa mundo ng social media, nag-react na din. Maraming tao magre-react kasi may mga asawa kayo na na-meet ninyo sa ganitong profesyon. 'Di ba? Hindi na ako lalayo dahil 'di ba, katulad na lang din nung nakasama natin dito si Jane Oineza. And of course, si RK Bagaching na interview din natin dito. Nung in-interview natin si RK Bagaching about it, 'di ba? Ano yung pananaw niya? 'Di ba? I'm not saying na hindi sila religious person pero kasi sila yung mga artista na tinanggap nila, in-embrace nila kung ano yung mga asawa nila at hindi nila kailangan baguhin. Which is sinasabi din ng ibang mga artista, hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo para lang i-please si Lord. 'Di ba? Dahil ang gusto ni Lord, alam mo kung anong gawin, Alvin? Gamitin mo yung mga salita niya para makahikayat ng mga tao. Hindi para mabuisit sa iyo yung mga tao at tuluyang talikuran ng salita ng Panginoon dahil sa mga pinaggagawa mo. Tama ba ako, mali? 'Di ba? Kasi ikaw gusto mo nga, dahil alam mo 'yun, naniwala ka totoong may Diyos. Doon ka, alam mo 'yun, thank God naniwala ka na buhay ang Diyos, 'di ba? Sana lahat ng tao na nakikinig din sa atin naniniwala na buhay ang Diyos. Pero 'wag natin 'to gamitin para lang, alam mo 'yun, i-self-proclaim ka ang sarili mo kasi ikaw ganito yung ginagawa mo. Hindi naman po pwedeng i-pattern ng buhay mo sa pattern ng ibang mga kasamahan mo at ibang mga tao, ibang lalaki. Dahil may kanya-kanya tayong, alam mo yung pananaw sa buhay. Hindi porket, alam mo yung hinahayaan nila, sino ba yung asawa ni Rochelle? Arthur Solina pa. Si Joshua Zamora, asawa ni Jopay. Tapos, si Vice Governor Alex Castro, asawa ni Sunshine. Hindi porket hinahayaan nila, 'di ba? Yung asawa nila na gawin yung mga ganito na sa tingin mo ay hindi kaaya-aya sa iyo. Ang tanong ko lang, bakit ka umuo nung inimbitahan ng sex bomb muli dito sa MOA? Yung recently lang sa round 3, I think it's round 4 yata nung nagpakita si IC Trazona, 'di ba? Nung round 4, ba't pinayagan mo? Why? 'Di ba? Parang nakakaloka. Yun lang yung question sa akin dito. Bakit pinayagan mo? Right from the start, ayaw mo pala dahil may sarili kang paniniwala. Bakit? Kasi nakikita mo yung asawa mo na hindi na nagiging masaya sa pagkokontrol mo. Ganun ba yun? 'Di ba? Mali kasi yung pagbitaw niya ng mga salita kaya marami ang nag-react. Kaya nga, 'di ba? Sabi nga ni Meme Vice, totoo ito, 'di ba? Naging laughing stock ka ngayon. Sabi ni Meme Vice, 'di ba? Nadagdagan na daw yung 10 commandments, naging 11 na. Mag-resign ka sa sex bomb. O, 'di ba? 2009, 'di ba? Sinabi ni IC Trazona nung nag-resign siya sa sex bomb, 'di ba? Sa tingin mo gusto niya 'yon? 'Di ba? Labag sa kalooban niya 'yon, kaya lang mas pinili ka niya kasi ikaw yung asawa. At sinusunod lang din niya kung ano yung naka-state sa Bible bilang siya
ay, alam mo yon, bukas ang kanyang pananampalataya at buo ang kanyang pananampalataya sa salita ng Panginoon. Nang sinabi ng Panginoong Diyos, ikaw babae, magpasakop ka sa asawa mong babae. Pero not all the time naman na kailangan ikaw lagi ang masunod. Kaya nga kayo mag-asawa eh. Take considerations, 'di ba? Kaya sabi tuloy ng mga tao ngayon, pinigilan-pigilan mong ganito. Tapos ang ending, struggling pala kayo sa buhay. O ano kayo ngayon, 'di ba? Diba sinabi din naman ng Diyos na sa akin ang, alam mo yon, ang gabay. Diba? Ang pangunawa. Pero nasa sa inyo pa rin ang gawa. Diba? Ibig sabihin, andito ako to guide you, pero umaksyon pa din kayo. Katulad niya, pinagbawalan mo magtrabaho. May trabaho ka ba? Diba? Na-provide mo ba during the time na nagsa-struggle kayo yung mga pangangailangan ng pamilya? Hindi. Diba? Kasi ang gusto mo laging masunod, 'di ba? Sa mag-asawa ganun dapat eh. Although I'm a single person, 'di ba? Kumbaga parang I'm not in the position to talk about it. Kaya lang syempre sa nakikita mo naman din sa iba't ibang mga tao na mag-aasawa, 'di ba? Kasi iba yung relasyon nyo bilang magka boyfriend girlfriend. Iba kayo na mag-asawa, hindi ba? It always takes two to tango. Give consideration. It's alam mo yon, give and take relationship. Pag sinabi naman niya sigurong nung una na gusto niyang sumama at sumali sa sex bomb, sinabi mong ayaw, nirespeto ka. 'Di ba? Siguro sa pangatlong pagkakataong to, siguro naramdaman mo na talagang, alam mo yung gusto at namimiss din naman niya. Dahil prior to that, bago kayo naging mag-asawa at magkarelasyon, kasama na niya ang buong sex bomb girls at naging masaya siya. At minsan, hindi naman din siya gumawa ng kasalanan. 'Di ba? Nagkamali nga siya sa buhay niya, oo. Dahil yon sa second part natin, mapag-uusapan natin yung itinagong anak ni IC Trazona nung una, which is si Andre or si Sofia Trazona na ngayon. 'Di ba? Mamaya natin pag-uusapan yan kasi ibang aspeto naman na yon. Pero dito lang tayo dun sa mga salitaan mo na parang, i-condemn ka, ganyan, na parang, hindi ko magsasabi niyan, Alvin. Ang Panginoon lang may karapatan. 'Di ba? Kung meron ka man din gustong sabihin sa iyong kapwa, ano din ang sabi ng Panginoon sa Bible? Eto kasi nagsasite ka ng Bible eh. Alam naman ng ating mga listeners when it comes to that, medyo, alam mo yun, pumipitik yung tenga ko, lalo pat kung alam kong mali. 'Di ba? Anong sabi sa Bible? Yes, you can rebuke your brothers and sister. But anong paalala ng Panginoon? Rebuke them gently. Rebuke them with kindness. Hindi yung ganito, yung parang ini-impose mo agad. Tapos kung alam mo yun, kung lahatin mo, 'di ba? Na nakakaloka. Tama ba ako? Mga babae, magpasakop kayo sa mga asawa niyong lalaki. Ay, hoy, grabe ka. Totoo naman yun, 'di ba? Totoo naman, Randy Tejada. Pero hindi sa lahat ng oras. Kailangan kumukonsulta. Pero most of the time, kaya nga silang padre de pamilya. Gusto nung tatlong mag-aasawa na suportahan yung kanilang mga asawa. 'Di ba? Happy sila na nakikita nila ang kanilang mga asawa na happy sa larangang ginagawa nila, which is pagsasayaw. Dahil nakilala nila yung mga asawa nila, 'di ba? Nang, alam mo yun, sex bomb, 'di ba? Hanggang sa naging sex bomb singers sila, 'di ba? Huwag natin gawin laging world view yung mga pananaw, tas imimix natin to biblical words kasi nagkakaroon ng confusion yan. Maaring gano'n na nangyayari kasi sa'yo, Alvin Aragon, di ba? Maaring lahat tayo nagbabasa ng Biblia, pero hindi lahat nakakaintindi. Nagkakaroon ng self-interpretation, which is worldview na yung datingan, di ba? Kaya nga marami ang nag-react ng mga mag-aasawa tungkol dito sa mga sinabi mo. Kasi parang, hindi naman yata tama, 'di ba? Nakontrolin mo lang kung ano yung gusto, ayaw. Kung ayaw mo, dapat ayaw din ng asawa. Hindi pwede. You are two different peoples that you have your own mind and you can make your own decision. Yun nga lang, you have to guide each other bilang mag-asawa. 'Di ba? Para when someone, alam mo yon, stumble, nandiyan ka para alalayan siya. Hindi yung para kontrolin mo at the end parehas kayo nahihirapan. Ganyan kasi ata pagkagaling, 'di ba, na nakakaloka. Hindi niya yung nare-realize, 'di ba? Nobody's perfect, 'di ba? Nasa sa tao naman din yan. Tama naman kasi parang may binabanggit siya about dun sa pagmali. Kasi nagkakaroon ng mali siya. Pagkaganyan ng suot, 'di ba? Yung mga nakamaikling palda, maikling shorts, tapos 'di ba yung mga sayaw na ganyan. Sayaw is a form of exercise.
that produces happiness to people. 'Di ba? Na gaya na ginagawa ng sex bomb, nagsasayaw man sila, oo. Meron ba nagsabi ng ganito na, ay, bakit nakatanga? Wala naman nag-react ka. Nakailang rounds na ang concert ng ano, may nangutya ba? Laging full pack, di ba? Ibig sabihin, people are supporting them not because of their looks, because how they can, alam mo yun, spread the happiness, the good vibes that brings to other people's lives. Ba't ako nag-i-English? Gigigil kasi ako kay Alvin Aragon. Diba? Mamaya, mas magigigil pa ako. Diba? Dahil nga dito sa, alam mo yon, sa nabitawang salita ni, alam mo yon, ng firstborn ni IC Trezona na, alam mo yon, pinagbuhatan niya ng kamay, mga ganyan. 'Di ba? Na nakakaloka 'yon. 'Yun lang yung sa parte na 'yon. Tama naman si Alex Castro, nakilala niya si Vice Governor Alex Castro. Even Joshua Zamora nagsalita na din. 'Di ba? Si Arthur Solinap, 'di ba? Coming from, alam mo 'yon, came from a family of celebrities, 'di ba? Si Arthur Solinap, if I'm not mistaken, pinsan niya ni Dingdong Dantes. 'Di ba? Sabi nga niya, tama naman. Sabi ni Mary Jane Bernabe, ano din ang bili ng Panginoon, 'di ba? Do not judge them as you, kasi when you judge them, you judge me also. 'Di ba? Ano pa yung sinasabi sa Bible? Love your brothers and sisters as I loved you. 'Di ba? Ano man sabi din, 'di ba, sa Bible na sana maintindihan mo din, Alvin Aragon, 'di ba? Sa Book of Matthew, 'di ba? Kasi gumagamit ka na rin ng mga salita ng Panginoon, sabi nga sa iyo 'di ba? Patola ako sa ganyan kasi kumbaga hindi ko to para kondinahin ka, para alam mo 'yun, paliguan ka ng pambabash. Kung hindi, alam mo 'yun, para i-review ka lang gently, 'di ba? Na ano sabi ng Panginoon sa Book of Matthew, 'di ba? Seek me with all your heart and you will find me. Kung totoo man 'yan na buong puso mo nang tinanggap ang Panginoon, dapat, 'di ba? Ano bang sinasabi ng Panginoon sa atin? Na lagi niyong palaganapin ang pagmamahal sa kapwa. Hindi yung husgahan base sa kanilang itsura, base sa kanilang kasuotan. Hindi ba? Lalo pa yung mga taong grasa na nakapalibot sa atin, hindi ba? Tama ako, mali. 'Di ba? Bakit nga ba sila nagkaganon? Kadidirian ba natin? Yung iba dapat ipagdasal natin. 'Di ba? Kasi nga, 'di ba? Wala ang Panginoon sa buhay nila, kaya sila nagkaganyan. Kasi kung ang Panginoon na sa buhay mo, may peace ka lagi. Tsaka kung totoo yung sinasabi mo, Alvin Aragon, na binago ka ng Panginoon, hindi ba dapat positive ka sa lahat? Hindi ka nagbibigay ng kung anong komento patungkol sa iyong kapwa, lalong-lalo na sa nakaraan ng iyong asawa na alam mong sex bomb dancer siya ever since, 'di ba? Na nakakaloka. Sabi niya, salamat Kapitana, para na din kami nakapagsimba ngayong episode. Hoy, Jeff. Hindi, pero totoo naman din yan di ba? Hindi mo kailangan husgahan ng iyong kapwa. Kahit na sino. Walang karapatan sa atin na husgahan ng ating kapwa. Ang Diyos lang ang hahatol sa atin. 'Di ba? At the end of the day, kung bukas ayaw ka na niyang pag-isingin, wala tayong magagawa, 'di ba? Diyos lang ang lahat nakakaalam sa mga may sakit, 'di ba? Ang sasabihin lang, 'di ba? Pagdasal natin, 'di ba? Kasi siya naman ang gumawa ng ating katawan 'di ba? Alam niya paano 'to pagalingin. Hihilingin mo lang, Lord, pagalingin mo ko, 'di ba? Kung plano at timing na ng Panginoon na pagalingin ka, kinabukasan, 'di ba? Katulad na ng kasamahan ko sa Bible study group ko, si Doc Nina, 'di ba? Kanya naman tong tinetestify na nagkaroon siya ng cancer. 'Di ba? In an instant biglang tinanggal lahat, 'di ba? Cancer-free siya. Ang galing. 'Di ba yung mga ganon? Kaya sana, 'di ba? Yun lang naman din yung sa akin, 'di ba? To Alvin Aragon, gamitin mo ito sa paraan na gusto ng Panginoon na ikaw ay manghikayat dahil ikaw ay kanyang binago at tinulungan at pinatawad. Hindi yung para dahil sa pinatawad at tinanggap ka ng Panginoon, may karapatan ka ng husgahan ang ibang tao at bigyan ng ibang pananaw dahil lang, alam mo yun, hindi ito naaayon sa pansarili mong kagustuhan. Diyan natatapos ang ating first episode. Sa ating episode, marami pa akong kuda. Dahil, ayan, for the first time, nagpa-interview, hindi naman for the first time, pero as a trans woman,
nagpa-interview na nga itong anak ni IC Trazona na si Sofia Trazona. Kagabi lang ito na-upload ni Kuya Ogie Diaz. Pag-usapan natin iba pang mga anggulo at mga nangyari sa kanya. 'Di ba? Well, 'di ba, diyan lang muna kayo at sana na, alam mo 'yun, sana na-inspired kayo sa mga sinabi ko, 'di ba? Nanggigigil ako pero sabi ni Lord, 'di ba? Ulitin ko ulit. It's okay to get mad. It's okay for you to get angry, but do not commit sin. Oh. Tandaan mo 'yan, Alvin Aragon, 'di ba? Okay lang na may sarili kang pananaw na nabwisit ka ganyan. But do not commit sin. Kaya lang ang nangyari, 'di ba? Nagalit ka na, nairita ka, tapos nag-commit ka ng sin kasi dinami mo na yung buhay na wala naman din kinalaman na sa'yo. 'Di ba? Lalo pat yung mga mag-aasawa na, alam mo 'yun, na masaya silang sinusuportan yung mga asawa nila. Focus on yourself, not to others, 'di ba? Sabi nga nila, 'di ba? Kung ano mang katulad yan, para na rin yan sa mga blessings na meron ka. Focus on your blessings and huwag kang tumingin sa blessing ng iba. Kung sila ngayon ay talaga nag-uumapaw ang blessing, you'll be happy for them. Dapat ganun din yung ginagawa mo, Alvin Aragon, 'di ba? Kung alam mo yun, may career sila, may ano sila, may trabaho sila, you should be happy for them, 'di ba? Kung wala pa man din dumarating na trabaho for you, pray for it. Gaya ng sinabi mo, 'di ba? Minsan ka na niyang iniligtas sa maling gawain, 'di ba? Why don't you ask, 'di ba? Sabi rin sa Bible, ano 'yon? Knock and I will open the door. Seek and you will find me. Ganon. Hindi yung tipong, kala mo, parang alam mo 'yon. Ang naging nangyayari kasi sa'yo ngayon, Alvin, nagiging false prophet ka. Yun lang yung masasabi ko. Correct me if I'm wrong, di ba? But anyways, ako mga pangga, di ba? Ang haba ng kuda ko. Di ba yun natatapos? Anyways, ako mga pangga. Ayan na. Antabayanan nyo sa ating pagbabalik ang ilan sa mga detalye pa kaugnay dito sa usapin na ating pinag-uusapan para sa araw na ito. Muli po ako si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. Ito pa rin ang Baklita sa Woo 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 Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy!